Yung pangatlo na naman karanasan ko doon na pakigira doon sa doon sa Sulu is doon kami sa sa Sitio Tambang sa may moske sa Kabuntakas, Patikol Sulu pa rin. Bali yung nangyari doon is galing kami ng ng Buntaming. Bumaba kami papuntang Tambang sa may moske. Bali may nakita na din yung yung leading namin na isang company na may namataan na sila, may nakita na sila na na mga trackings ng Abu Sayyaf. Kaya yung nangyari noon, hindi na kami nag-relax, nag-alert na kami. Kaya yung ginawa ng leading na company namin is inupihan na kung saan pwede mag-stay yung yung mga Abu Sayyaf. Kaya yung nangyari pagkatapos noon, bigla na lang nagsabi yung yung isang kampanya namin doon sa kabila, yung Bravo Company, kasi hindi pa ako noon Bravo ngayon. Kaya sa scout kasi ako noon dati na nagiging team leader ako doon sa scout, Island Guide o one leading. Kaya yung nangyari noon, yung nakita na ng Bravo Company, may na sila, may naupihan na sila doon sa may moski sa Tambang. Pagtingin nila, akala nila tao lang doon na nagsambayang lang ba. Kaya yung nangyari, inupihan. Ngayon, bigla mang may tao na naka-sling ng baril, tapos yung madami palang baril is nandun pala sa moske. Kaya yung isa doon is sinilip na yung mga leading at saka yung natin, yung mga sniper. Kaya yun yung kaya yung nagputukan na doon. Tapos kami sa kabila, scout platoon kasi kami. Yung doon ako sa scout platoon. Kasama namin si Sir Vergara, sir. History personnel namin noon dati. Kasi nagsama man yung history namin history officer namin na nagsama doon sa amin sa lakaran. Kaya yung doon siya sa amin sa scout platoon. Kaya ang namin doon is blocking kami. Kasi napabakbak na doon sa kabila. Napabakbak na doon sa may moske. Tapos kami dito sa may sementeryo na dito sa Tiilan pa rin ng Buntaming. Kaya yung nangyari, pagkatapos doon nagbakbakan, parang pakunti-kunti na lang, yung approaching ng kalaban at saka yung withdraw ng kalaban is doon sa amin papunta Buntaming. Kaya yung na yun, yung nangyari, kami na naman yung napabakbak doon. Yung una talaga, nakita namin na Abu Sayyaf, akala namin civilian lang kasi hindi sila naka-alert. Yung iba nagdala ng tubig kasi may tubig man doon sa moske. Nagdala sila ng tubig. Pagtapos dala ng tubig, yung baril nila nakasaklay lang. Akala namin bipat kasi yung mga nila, pero walang bipat yun na nakalagay, yung kulay itim lang, yung sweatshirt at saka yung jogging pants. Kaya yung nakita namin, wala man Kevlar. Kaya yung sabi ko sa kasama ko, alert na tayo kasi yung tao na yan, kasi hindi din makita yung baril nila kasi yung baril is doon sa likod. Doon sa likod nilagay, tapos galon yung nakita namin. Akala namin civilian lang. Ngayon, nagtawag man doon doon sa kabila si Stray na alert kayo kasi kalaban na kasi may baril. Kaya yung nangyari doon, parang siguro nasa mga 150 meters, kita naman namin. Yung nakahilir kami doon sa may batuan, doon sa may sementeryo doon sa Tambang. Kaya nakatutok na kami lahat. Kaya yung dalawang tao na nagpunta doon akyat doon sa amin, approaching sa amin, kaya yun yung namin. Yun yung sabi ko, banatan na natin. Nagsinyas na ako nga fire na. Yung sinyas ko is fire na. Pag sabing fire, putok lahat. Yung dalawa talaga is bulagta talaga yon. Tapos
inistrikit din ng kalaban kasi yung pangatlo, pangapat siguro, hindi natamaan kaya nahila nila yung kalaban na kasi creek man din yun. Parang sapa pa pero wala ng tubig. Kaya yung nangyari, doon man sila stress sa kabila. Pero yung kasama namin yun, yung DRC na dogmet sa amin. Dogmet doon sa amin kaya sabi ko ng yung may mortar man din yung DRC at saka yung RPG. Kahit ano pa ako noon, para corporal pa ako noon, pero nagsabi na ako talaga sa kanila na yung mortar nyo, 60 mortar, itotok nyo doon sa itaas, baka may reinforce sila doon sa itaas. Kasi galing ng buntaming is paakyat yun eh, tapos kami pababa konti, kaya tinutok nila doon. Kahit mga senior ko doon, kaya pasensya na talaga kung sino yung nandun sa encounter sa tambang yung kasama yung DRC. Pasensya na talaga kayo mga master kasi junior nyo lang ako pero tiningnan ko talaga yung yung kuan din kaya para hindi tayo maikutan sa sa likuran. Tapos nagsabi din ako na iwan ko lang kung senior ko ba yun o junior ko ba yun na yung nagdala ng RPG na putukan nyo doon sa baba kasi doon nakatago yung Abu Sayyaf. Kasi may doon may natamaan na yun na dalawang Abu Sayyaf. Parang hindi din magalangan din na magputok kasi yung Charlie Company is magmaneuver na doon papunta doon sa amin. Kaya hindi naputukan. Tapos yung Scout Platoon, yung kasama nila yung Scout Platoon kasabay yung DRC, doon din sa baba kaya hindi din makaputok ng Kaya yung ginawa ko, yung mortar is sabi ko yung 60 mortar doon na lang sa likuran baka may mag-ikot doon pa itaas. At least na may suporta tayo na 60 mortar nyo. Pwede natin makuha kung halimbawa may magputok na kalaban doon sa itaas, pwede natin ma-direct ng 60 mortar. Kaya yung nangyari noon, putukan. Kaya yung mga Abu Sayyaf, talaga sila, nag-strike sila, magaling din. Putok sila. Sabi pa yung kasama ko na, "Sir, magtago ka dyan." Mga junior ka din, magtago ka dyan kasi sa'yo yung bala talaga papunta. Yung nakita ko din, isang punyog yung yung nataguan ko. Tapos dito, hawa na siya. Pero simenteryo yan. Simenteryo ng taga doon sa doon sa tambang. Kaya, yung sabi ko, sige lang, okay lang ako dito. Pero alam ko din kasi yung talsik ng mga lupa ba. Parang nakakain na ako ng lupa sa talsik ba kasi pag mag-chinsbag ako, hindi ako mag-chinsbag sa tagilid. Pag mag-chinsbag ako, kasi naubusan na ng bala, chinsbag ako kasi 2-3 man din. Nakatihaya ako. Para hindi ako matamaan ng kuan kasi kung mag-chinsbag na nakaganon ka, nakadapa ka, mahirapan ka kasi parang makita yung ulo mo. Kaya yung ginawa ko chinsbag, at least man lang kung matamaan kamay lang. Kaya yung nangyari kasi grabe na yung buhos ng bala ng kalaban ba kaya yung dawa kong chinsbag kasi naubusan ng bala, nakatihaya tapos sabay parang nag-ano ako doon ba, parang ginapang pero yung gapang na is yung paayong pag ganun papunta doon sa para hindi ako makita yung ulo ko tapos doon ako nag-chinsbag tapos balik naman ako, gapang naman ulit tapos tingnan ko doon na nandun pa rin, putok-putok pa rin yung Abu Sayyaf. Kaya yung nagsabi doon sa radyo na may mga wounded na din yung yung mga DRC kaya sabi nila is reinforce. I-strike yung yung wounded. Tapos yun na. Yung sabi ng una ng officer ng DRC is wounded lang. Pero ngayon nagsigaw na i-strike nyo. Kailangan ng medics kaya doon na kami gusto na sana namin na i-assault namin yung pinagtaguan ng Abu Sayyaf kasi malapit lang 150 meters lang Pakita lang talaga sa baba kaya yung nangyari sabi ng squad leader ko din wag hindi na natin yan kasi mamaya may nakaabang dyan yan totoo din may nakaabang din doon pero ang kaso lang kung i-assault namin doon
paano kasi yun eh, parang banayad yun na pwede mo siya i-direct na i-assault ba, kumbaga. Kasi marami din puno na mga niyog. Pero nagalanganin din kapag pag manjober namin doon, nakaabang sila, baka may mo kaming magawa kaming target paper. Kaya yung nangyari doon, yung nagsabi din yung history namin at saka yung sa opisina ng ano, DRC na kaya ano lang, blocking lang kayo dyan. Tapos yung mga wounded, istrikit nyo, papunta doon sa safe zone. Kaya yung nangyari doon, yung pinaka-safe talaga is yung location namin kasi marami yung baluno doon. Yung mangga puno ng mangga. Kaya yun, dinala doon. So akala namin wounded lang. Pagtingin namin, may isa talagang ano na naman doon. Nagbuhis talaga ng buhay. Kaya kahit sa ibang unit yun, pero ano talaga. Kaya yung parang nakilala mo na din doon ba? Kaya minsan ano talaga, parang ano na siya, masakit dan. Kasi pareho mo lang yung sundalo eh. Kaya yung mga wounded, sinabihan ko talaga sila na yung yung isa talaga wala naman yan. I-separate nyo yan, hindi na yan ipakita doon sa mga wounded. Sinabihan ko talaga yon. Yung mga Ulit daw? yung sabi ko, yung isang isang sundalo natin kasi wala naman talaga yan, confirm naman talaga yan. Iyan na. I-separate natin yan na hindi makita sa mga wounded. Kasi yung mga wounded din, may natamaan dito banda, saka saan ba yung natamaan dito sa gilid. Kaya sabi ko, hiwalay nyo yan. Kaya hiniwalay doon. Nagtulong pa ako nagbuhat noon. Si Litayos ng DRC. Kaya tinulungan ko sila nagbuhat doon. Tinago ko doon sa gilid na may makasilong din yung makasilong din yung katawan kahit patay na siya, pero respeto din natin. Kasi kahit wala ng buhay pero nakasama mo yan eh, kaya tao din yan. Galing din yan ng buhay din siya nung dati na nakasama mo na kausap mo pa. Pero halimbawa na nadali na siya doon, iayos lang talaga yung kung minsan may pagkakataon na mangyari yon, sana hindi na natin hindi na natin pangarapin yung nangyari. Pero kung may pagkakataon talaga, kahit na yun, iayos natin na hindi makita doon sa mga wounded. Bakit? Kasi kung makita yan sa mga wounded, baka yun pa yung dahilan na mahirapan sila maghinga kasi natakot sila kasi may nawala na isang sundalo. Kaya i-separate talaga natin yan. Yan talaga yung para hindi din sila malumural. Oh, hindi sila malumural na imbis alanganin pa yung sugat nila din na naghingalo din sila, baka matuluyan. Kaya kung pwede, itago talaga natin sila na hindi makita doon sa wounded, separate natin. Tapos yung mga wounded, ayusin natin yung kuan. Pasalamat din tayo kasi may tinman din tayo na medics at saka yung sa kanila, kaya yun yung nagkabit ng bandage mga pasiunang lunas, kaya okay din nadala sa ospital. Okay na din yun. Okay yung mga wounded. Buhay yun lahat. Pero yun lang talaga yung isa. Kasi warrior, may nagsabi talaga na warrior talaga yung isa. Kasi din yun, ranger din yun. Graduate din ng ranger. Warrior din yun kasi magano din yun. Sabi ng katabi niya, yung kasama din ba yung katabi, yung 30 yung katabi. Mga junior ko din. At saka yung senior ko na din yun. Mag-nailing lang yun, tapos standing. Madami din siyang tamaan ng mga busayap din yun. Pero nung nangyari doon na nangyari daw yun, may nagsabi sa akin, sinabi na lang sa akin kasi hindi ko direct na nakita doon na talaga, natamaan siya dito, tapos nakalingon pa siya, tamaan siya dito banda sa pisngi, nakalingon pa siya sa kasama namin, ganon pa daw, na bago siya na nawala ng malaiwan ko lang kung totoo ba yun, basta yun yung sabi. Basta Sergeant Tayos, Litayos, saludo din ako sa katapangan mo kasi marami din nadali doon sa Abu Sayyaf na sa tulong nyo, kaya pasalamat ako at saludo ako sa kabayanihan mo. Kahit hindi man tayo nagtagal na nagkasama, at least na nakilala kita bilang isang sundalo. Yung katapangan mo sa pamilya na naiwan, condolence sa inyo ma'am, pati yung kung may anak man siya, di ko lang kasi alam kung may anak ba,
condolence lang din. Tsaka ipagpatuloy niyo yung memories kay late Sergeant Ayos. Yun na, Master. Pasalamat din yung kasi nag-reinforce din yung ibang batalyon din doon na nag-reinforce din yung batalyon na iba, tapos yun yung nag-security sa all, tapos sila na yung nag-scour doon sa sa pinag-encounteran hanggang na naka-recover daw sila noon. Madami yung recover nila na mga patay na body count ng mga Abu Sayyaf. Kaya yun yung hindi ko din makalimutan kasi matagal-tagal din yun na yung encounter yun, kasi encounter doon. Pero yung encounter na yun, sa wala pa yun, madami na yung Series of nadaanan ko ba. Kaya parang okay na, parang na sa akin. Parang nasanay na, kaya minsan kita ko pagtingin ko sa taas na parang ako ng idea ng mga taga-Integre, yung mga dating mga kasama ko mga Integre, na tinitingnan nila kung saan yung tama ng bala. Kaya magtayo-tayo lang sila, parang gano'n na ba, parang minsan ikaw na din parang gusto mo na din na gano'n, pero iniisip ko pa rin, pa rin kasi bala yan na yan eh. Kaya hindi may takot man, pero yung takot mo is pag makaputok ka na, hindi ka na matakot, parang mawala na yung takot mo pag ikaw na yung makaputok, lalo na pag ikaw yung makauna sa kalaban. Kaya yun talaga yung mga SOP, ganyan, hindi yan mawala sa atin. Yung hirap sa pagbubuhat ng wounded, pag-extricate, yun? Paano? Gaano ka? Mahirap talaga siya, lalo na pag putukan pa, Master. Mahirap talaga siya kasi halimbawa yung putukan, yung mga bala is makita mo pa na yung kumbaga magano ba, magdaan sa'yo. Pero malayo na siya, pero mahirap pa rin. Tapos may magpatak pa ng 2-3 doon sa malapit sa'yo. Kaya yung pag-strikit, hindi man talaga ako totally na nag-strikit doon. Yung man talaga yung mga DRC. Pero yung malapit na doon sa amin, inano na namin. Yung malapit na doon sa safe zone, sa area namin. Kami na din yung nag-strikit. Pero yung maganda din yung pag-strikit nung yung kasama nila sa DRC. Pati yung mga kasi yung dinaanan nila is yung mga puno talaga ng mga jati, yung malalaking puno at saka yung puno ng balono. Kaya magaling din yung pag-strikit. Yung sakwan, yung magbubuhat ka na ng wounded pabalik na. Subukan mo yun? Oo, nasubukan ko yun. Master. Nasubukan ko yun. Ako pa nga, yung dati yung nangyari doon yung sa Panglayaan, yung encounter, binuhat ko pa nga yung isa kasi maliit-liit man. Kaya kinarga ko na doon papunta sa KM. Tapos subukan, mahirap talaga kasi, pero malapit-lapit siya. Siguro nasa mga 500 meters, pero masukal ba? Kaya mahirap talaga siya dalhin. Lalo na yung yung natamaan dito, hindi mo man yan palakarin, o di kaya yung paa na medyo malaki-laki yung tama, hindi mo yan palakarin, kaya o di kaya yung may natamaan pa kami dito, pero siya hindi man talaga siya magpabuhat kasi makalakad pa man siya, hindi naglakad siya. Kaya nalakad namin, pero natamaan siya dito. Kaya doon din kami, parang natawa din kami kahit anong hirap at saka yung kumbaga takot, natawa pa rin kami kasi dito parang sabi niya, naging siya UC. Bawal talaga yun. Yung may sugat na tapos pa bigyan mo pa yung UC kasi dito may butas dito eh. Tinapalan dito. Pasalamat din kami sa Panginoon kasi buhay siya. Ngayon pinayusi yung usok dito lumabas. Kaya hindi na siya ulit nag-UC. Kasi parang pang lang siguro niya yung sa niya ba na para hindi siya maratil ba siguro. Kasi may tama. Kaya yun na. Naging gira mo, Sergeant? Hindi ka nagalusan? Sawa ng Panginoon, hindi talaga. Kahit noon pa yung sa 55 ko. 55 ako. Wala talagang galos kahit daplis man lang. Mga siguro sa mga
mga sugat-sugat siguro sa mga kahoy siguro yung mga ang tawag yan yung mga Gas-gas. gas-gas yan. Pero kung sawa ng Panginoon kasi hindi na talaga mawala natin yan sa atin pa man yan kahit sa civilian pa tayo kahit bata pa tayo tinuruan na tayo kung paano magdasal paano siguro sa ano sa pagiging isang tao yung disiplina mo nasa sayo na kasi yung Panginoon hindi man yan natutulog, buhay man yan. Tinitingnan tayo kung ano yung ginagawa natin. Kaya siguro, yon kung malapit ka lang talaga sa Panginoon at saka palagi ka lang magdasal, yan talaga yung sikreto. Hindi ka talaga matamaan. Although, hindi man tayo na, kumbaga, sabi nila, yung pangalawan talaga nating anting-anting is yung mga dinala-dala na lang natin, yung mga kumbaga material na yan. Oh. Pero meron kang dala-dala. Ako hindi talaga ako hindi, mayroon talaga. Mayroon akong dinadala pero sa awa ng Panginoon yung dinadala ko konektado pa rin sa Panginoon. Listed yan sa'yo. Siguro kasi hanggang ngayon na-serbisyo na ako ng mahigit mag 14 years na ako. Wala pa man akong galos. Kahit konti sa balato sa bala lang sa mga ano. At hiningi ko din sa Panginoon na hanggang makapagtapos ako sa pagpanerbisyo ko, mag-retire ako na wala talaga galos. Yun na lang talaga yung hiningi ko ng Panginoon. Hindi man ako nagmamayabang sa sarili ko. Direct to Panginoon pa rin ako na sana maka-retire ako na wala pa rin galos yung katawan ko. Yan yung hinihingi ko talaga sa Panginoon. May dala-dala talaga ako pero yung dala-dala ko is ano talaga siya? Yung siguro tested siguro kasi ano sa encounter ano man din pero dasal talaga yung pinakauna talaga. Dasal. Yun, no? Oh, yun talaga. Kasi yung yung pangalawa mo is palamuti na lang yun eh. Yung kuha na lang. Oh. Kumbaga ano na lang. Yung pinakauna talaga dasal. Tapos pag may encounter na tago talaga sa malaking puno at saka malaking bato kung saan talaga ka nakakita ng doon sa harapan mo na may malaking puno, tago talaga. Hindi na bali na magsabi na ay natakot pala si Sergeant ganito ganyan. Hindi kasi yung buhay natin isa lang talaga. Oo. Kasi kung halimbawa na pahiro-hiro ka dyan, pag matamaan ka, paastig-astig ka dyan, wala na. Isa lang yung buhay. Wala nang ulit. Kawawa pa yung naiwan. Kawawa talaga yung yung mga maiwan. Pamilya mo. Oo. Kaya kumbaga hanggang alaala na lang. Kaya nga ako kahit yung mga kasama nating nauna na kaya masakit din sa damdamin ko kaya minsan mapaisip pa eh. Parang kumbaga maisip mo sila na ganito ganyan kaya sa susunod yung mga kung may mangyari man na ganyan mag-ingat talaga. Advice ko talaga sa sa mga tropa, mga sundalo kahit saan katropa ko kahit saan na mga unit o kahit saan na sign basta sundalo mga bilong sa AP mag-ingat lang talaga una-una magdasal tapos pag may putukan na tago talaga kahoy puno ng kahoy bato yan yun yung panangga talaga yung pinakaunang panangga dasal pagalawa tago talaga. Sa lahat ng accomplishment mo, siguro ang dami naman. Pero ano yung hindi mo rin kalimutan? Yung accomplishment ko, hindi ako kasi nag-iisip ng master, ng accomplishment. Yung kumbaga, kung sa gira lang, yung gusto lang patunayan is yung nalampasan ko yung gira, na buhay ako. Yun talaga yung inano ko na accomplishment. Pero kasi yung sa mga award na yan, nasa atin man yan. Pero yung accomplishment ko talaga is makauwi ako sa pamilya na buhay at saka makapagserbisyo pa ako na matagal. Yan talaga yung pagkatapos ng gira. Yan talaga yung pinaka-accomplishment sa buhay ko. Yung iniisip ko. Yan, Master. Siguro, nasabi ko naman lahat.
Sana mapagpatuloy pa natin yung yung serbisyo natin na matagal. Hingin natin ng Panginoon. Mensahe na lang sa ating mga... Kasi bilang isang sundalo, grabe yung sakripisyo mo rin. Iniwan mo pamilya mo. Nagsakripisyo ka sa bansa, sa bayan natin. Pagmamahal mo, dedication mo sa trabaho. Ano yung mensahe mo sa mga kabataan ngayon na yung mga nag-aaral pa, nangangarap? Anong Yung mensahe ni ko sa sa mga kabataan ngayon, especially na ngayon sa kung marinig mo ito sa anak ko kasi lalaki man yung anak ko, saka yung babae ko kasi magtagal yan kung makita nila ito kung halimbawa sa ma-post ito sa sa social media sa sa dalawa kong anak at saka sa mga ngayon sa mga mga kabataan ngayon lang kung mangarap kayo pangarapin nyo talaga tapos halimbawa kung gusto nyo talagang papasok ng pagiging isang sundalo yung mga sinasabi kung tandaan nyo lang talaga kung ano yung tama at saka yung hindi tapos unang-una sa mga kabataan bilang kung may kayo, kung kumpleto pa yung pamilya, lang talaga yung disiplina sa sarili nyo, masunurin kayo sa mga magulang nyo, at saka huwag kayong gagawa ng masama kung ano yung hindi karapat-dapat sa inyo. At para kung gusto niyo halimbawa nga mag-apply ng pagiging isang sundalo, pagiging isang kung saan kayo, Air Force ba o di kaya makapasok kayo kasi yung pag-aaral nyo ayusin din. Yung una, pag-aaral. Ayusin yung pag-aaral nyo, huwag kayong sasali sa mga sa mga pinagbabawal na gamot. Iwasan nyo talaga yan kasi yan yung pinakauna na na ayaw ng government natin kung halimbawa kayo, mag-apply kayo kasi yan talaga. Saka hindi lang nakakasira yan sa sa career nyo. Kung halimbawa kung nag-apply kayo, magkasisira din sa pagkatao nyo. Kasi halimbawa, iba na yung pumapasok sa utak nyo. Halimbawa, gusto nyo ng gusto nyo yung pumatay o di kaya magnakaw, ganyan. Kasi dyan na yung papasok, kaya iwasan natin yung pinagbabawal ng droga. Yan na talaga. Tapos yung sa mga magulang, yung sa mga magulang na nakikinig sa amin, payo ko lang kahit matanda kayo sa akin, naghingi lang yung presensya niyo at saka yung puso niyo na paaralin niyo yung anak niyo, patapusin yung pag-aaral para maganda din yung buhay nila. Kung yung may pamilya na wala talagang kaya, may mga programa ng gobyerno na pwede sila mag-apply para pag-aral sila na libre. Yung gobyerno na yung magbayad sa kanila. May mga programa tayo. Kaya, yan lang. Salamat. So, yun lang sa akin.